sa baryo ng San Pag-ibig, tahimik at payapa. Tila isang ordinaryong baryo lamang. Ngunit sa pagsapit ng gabi, nagigising ang isang mundong mahiwaga kung saan ang mga diwata'y naglalakad, ang mga kapre marunong magmahal, at ang buwan ay kumikislap na tila ginto. Dito nakatira si Pedro, isang kapre malaki sa anyo, ngunit mahiyain ang puso. Liza, pwede ba kitang ligawan? Pedro, may dala ka bang bulaklak? Wala eh. Hindi ko alam kung anong bulaklak ang karapat dapat para sa'yo. Kaya ito, nagdala akong longganisa para ulamin ninyo. Isang munting alay galing sa aking mga kamay. Hindi ito maganda, pero totoo. Dahil sa hiya, napakamot na lamang ng ulo si Pedro. At sa sandaling iyon, Oh Pedro, unang aral na nais ko ibigay. Bulaklak ang dapat mong inaalay, hindi longganisa. Ang panliligaw ay dapat may tamis at hindi mantika. May ulo naman kami sa bahay, Pedro. Pero salamat. Ay nako, ang batang yan, kailangan ng gabay, hindi ng longganisa. at sa gabing iyon, unang narinig ni Pedro ang tinig na magiging gabay niya sa panliligaw. Ang tinig ng harana. Kinagabihan, sinubukan ni Pedro ang tradisyonal na paraan, ang harana. Ngunit ngayong gabi, may twist sa estilo. Liza, pinatitiwak mo ang puso ko, mga mata na kinukuha ko. Alas 10 na! Tulog na ang mga tao! Ang sakit pa sa tenga. Diyos ko po, sino ba yun? Gabing-gabi na oh. Ang corny mo naman, Pedro. Mag-rap ka kaya? Uso yun. Liza, ikaw ang gusto kong above. Hala, di ata nagustuhan yun. Liza, ikaw lang laman ng puso ko. Hala, ayaw ata. Angasan ko pa ba? Ako'y magpapakita ng tunay ng inas! Headbang! Liza! Ngunit tandaan, ang pag-ibig ay hindi pagalingan. Hindi ito rap battle, pop concert, o metal show. Ito'y taos puso. Ay naku, pati gitara, metal na. Wag yan, Pedro. Pakita mo ang angas at gilas mo. Pero, baka susunugin mo na ang baryo. Sa wakas, may isang tinig na pinakinggan si Pedro. Hindi ang tawanan ng baryo, kundi ang tinig ng karunungan. Iho, respeto at tiyaga ang puhunan sa pag-ibig. Makinig ka sa puso mo, hindi sa ingay ng mundo. Nauunawaan ko na po. Mula noon, nagbago ang himig ng bawat umaga ni Pedro. Mas maingat, mas tapat. Makalipas ang ilang araw, Pedro, iba ka na ngayon ah. Hindi lang sa tugtog, kundi sa paraan ng paglapit mo. Hindi ako mortal. Hindi rin ako mayaman. Pero ito,
ang puso ng isang kapring marunong magmahal at maghintay. At sa unang pagkakataon, ang awit ni Pedro ay hindi lang narinig. Ito'y naramdaman din. Pagbalik natin sa baryo ng San Pag-ibig, umarap si Pedro sa kaniyang pinakamalaking pagsubok. Hindi kita sinusukat bilang kapre, Pedro. Sinusukat kita bilang maniligaw. Bilang magiging nobyo ng aking minamahal na anak. Ay, parang job interview lang to ah. Hala, Kulas, tignan mo. Tong si Mang Kiko. Parang gusto na niya ipatanggal si Pedro. Shh! Baka marinig tayo, Aling Marites. Kapag wala ng kanta, marunong ka pa bang rumespeto? Opo, Mang Kiko. Hindi lang po ako handang rumispeto, handa ko rin po ipakita sa bawat araw at sa bawat gawa na karapat-dapat ako sa tiwala at pagmamahal ng anak ninyo. At dito nagsimula ang laban na hindi inaawit. Hindi sa lakas ng boses o himig, kundi sa dangal, tiyaga at katapatan ng puso ni Pedro. Ang alamat na ito ay hatid sa inyo ng Lampa ni Lola Puring. Hindi pampakulam, pampalinaw ng damdamin. Matapos ang maraming sablay at maling payo, isang liwanag ang dahan-dahang lumitaw sa tabi ni Pedro. Isang diwata, simple, ngunit walang katulad ang pagningning. May tinig na gabay sa tunay na kahulugan ng panliligaw. O Pedro, ang harana ay hindi isang magkarabong palabas. Hindi ito nasusukat sa lakas ng boses o sa hiwaga ng iyong gitara. Ito ay tungkol sa katapatan, dangal at pusong handang magmahal ang totoo. Ibig niyo po bang sabihin, hindi lang basta awitin ng kanta, kundi iparating ko ang tunay kong nararamdaman? Oo, iho. Ang mga mata at puso ay nakikinig sa bawat himig ng pag-ibig. Hindi ang tenga at mata ng tsismosa, ang ingay ng baryo. Tama ang diwata, Pedro. Ang panliligaw ay dasal ng iyong puso, hindi paligsahan ng tunog. Naunawaan ko na po. Simula ngayon, magiging tapat ako sa bawat nota at salita. At sa gabing iyon, naramdaman ni Pedro sa kauna-unahang pagkakataon ang kahulugan ng tunay na harana. Ito'y isang himig ng puso, hindi ng palabas. Sa ilalim ng gintong buwan, kung saan ang mga alamat ay buhay. Liza, paano kung ang pinakamagandang awit ay ang pananatili kahit walang musika? Pedro, sa puso ko narinig ang sagot mo. Ay, tahimik na tayo. Galing mo, pre! Panalo yan! Sa baryo ng San Pag-ibig, bumalik ang katahimikan at kapayapaan. Hindi lahat ng puso ay naligaw at hindi lahat ng awit ay sablay. Ang pag-ibig ay paglalakbay, dangal, tiyaga at tiwala ang mga sangkap nito. At higit sa lahat, pagiging tapat sa iyong puso. Hindi mahika, hindi biro, at hindi pelikula ang puhunan. Maraming salamat, Liza, sa lahat ng mga tinuro mo sa akin. At salamat din sa'yo, Lola Puring, dahil sa gabay nyo, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng harana. Ngayon, alam ko na ang panliligaw ay hindi lamang sa awit, kundi sa puso at katapatan.
Salamat Pedro sa pagiging tapat at sa malasakit mo. Ang tunay na harana ay hindi nagtatapos sa kanta, kundi sa pag-unawa, respeto at pagtitiwala. At higit sa lahat, ang pagiging tapat sa iyong sariling puso. Nauunawaan na ng lahat. Ang mahika at himig ay maaaring maglaho. Ngunit ang aral, ang katapatan at ang pag-ibig ay nananatiling walang hanggan.